mga kapatid yung ating pag-aaralan. Paglilingkod. So, kung minsan, sa mga Kristiyano na katulad natin, tinitake for granted natin at tayo mga Kristiyano. Sa tingin natin, basta mayroon tayong ginagawa sa Panginoon, dapat natuwa ang Diyos para sa atin. Yung ating mga paglilingkod, tinitake for granted natin na basta mayroon tayong magawa kay Lord, masaya na ang Diyos. Pero tandaan natin, hindi lahat ng ating ginagawa sa Diyos ay masaya ang Diyos. Nauuhan natin? So, basahin natin. Sabay-sabay natin itong basahin dahil hindi ako, pag ako ang parating bumabasa, mas lalo mawala lang ang boses mga kapatid. So, basahin natin. Ready? Read. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon, isang mahusay na tagapagpatayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesus Kristo. May mga tayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang ito. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makilala ang uri ng bawat isa, sapagkat mahayag sa magitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, katanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawalan siya ng gantimpala. Ngayon man, maliligtas siya, kaya lang ay daan sa apoy. Okay. Sinong kausap ni Pablo rito? Mga taga-Korinto. Itong teksto natin binasa, napakabigat nito, napakaludi nito, mga kapatid. Kung iisipin natin, alam natin kung ano yung sitwasyon ng Korinto. Diba? Nire-recognize sila ni Pablo na sila yung mga Christian. Walang question. Pero namamangha lamang si Pablo sa kanila dahil ang inaasahan o expectation ni Pablo sa kanila ay dapat mga spiritual sila. Pero ang nakikita ni Pablo sa kanila, napakakarnal ng Kristiyan. Napakakarnal nila, mga kapatid. Dahil sa mga masaganang mga kaloob na mayroon sila, tinanggap nila sa Panginoon, ang dami nilang kaloob. Pero ito yung gagamit lamang nila sa laman. Ginagamit nila sa laman at hindi sa spiritual. So dapat sa tingin ni Pablo sa kanila ay dapat mature na sila. Dapat mature na sila mga Kristiyano at hindi mga bata. Yun ang nakikita at yan ang napapansin ni Pablo sa kanila. Dahil hiwa-hiwain natin ito mga kapatid. Kung ano itong pinaka-sentro ng ating binasa. Ang sabi dito, pagtatayo. Pagtatayo. Ang
Pablo, ibinigay mo na ang pundasyon. Sino ang ating pundasyon? Ang Panginoon sa Kristo. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Pero ang sabi niya, dapat mag-ingat ang nagtatayo. Bakit? Bakit mag-ingat ang nagtatayo? Dahil dito sa 13 sabi, may araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa. Paalala yan sa atin, mga kapatid. Tulad tayo ngayon, tayo Kristiyano. Isipin natin na yung ating ginagawa pagdating ng paghuhukom ay isusuri ito o idadaan ito sa apoy. Kung may gawa man rito ng kasalanan, wala na rito. Dahil kung namatay sila na may kasalanan, hindi sila kasama rito sa paghuhukom. Kasama sila doon sa white judgment. Ito, mga Kristiyano ko, mga kapatid. Mga Kristiyano. So, bilang tayo mga Kristiyano, mayroon daw tayong mga gawa na liyari, sa ito, pilak, at mahalagang bato. Na kapag ito'y isinala, sa apoy ay kumikina. So, talagang ihahambing natin ang hiyas na pag inudaan sa apoy, talagang manigning. So, mayroon naman daw Kristiyano na yung gawin yari sa kahoy, damo, at dayami. So, alam na natin ito, mga live material ito eh. Kaya kung yung mga yung sinasabing mga kabahayan pag nasunod na ganyan eh, mga live material ito eh. Alam natin, makakakit. Okay? So, tandaan natin na ang ating ginagawa nakabase tayo sa pundasyon natin. Ito, mga Kristiyano ha. Ang pundasyon natin, habang tayo gumagawa, ang pundasyon natin ang Panginoong Isus. So, sabi rito sa 14, kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon, ibig sabihin, yung ating kasing mga buhay, lahat ng ating buhay ay pagsamba. Na nakuha natin mga kapatid. Kung ikaw ay naging mabuting tatay, kung ikaw ay mabuting nanay, kung ikaw ay mabuting estudyante, kung ikaw ay mabuting nagtatrabaho, hindi ka nagdadaya, hindi ka nanglalamaw, kung ikaw ay tumutulong sa kapwa, anong sabi dito? Itinatayo mo sa ibabaw ng pundasyon at hindi ito nasusunod. Amen? Amen ba? Amen. Oo, hindi. Ano pipilitan mo tayo, kapatid? So, ang katapat nito, tatanggap ng gantimpala. Amen? Pero kung yung ating ginagawa, kahit narariyan tayo, pundasyon natin ang Panginoong Isus, at tayo yarin sa mga damo, kahoy, dayami, pagsisisihan natin dahil pagtumaan ito sa paghuhukom ng Diyos, masusunod na. So doon tayo magsisisi na ang ating pamumuhay na habang buhay pa tayo, naging walang kabuluhan at naging walang makinabang. Bagamat, maliligtas pa rin siya.
Kaya sinasabi natin to, mga Kristiyano. Dahil sabi nito, gayon pa man, maliligtas siya, kaya lang para siya nagdaan sa apoy. So patuloy tayo. Itinutuwid ng apostol ang mga Kristiyano at itinuro sa kanila ang halaga ng kanilang ginagawa ng paglilingkod. Tamang paggamit ng mga kaloob, pagkakaisa, yung hindi pagkakampi-kampi, pagkahiwa-hiwalay, pagpapakumbaba, hindi yung nagmamamalaki. Dapat nilang tiyakin na ang kanilang ginagawa ay manatili sa pagdating ng tungkol. So kung ano man yung ating ginagawa, siguraduhin natin na pagdating ng pagbubuo ay manatili. Kapag hindi, nasusunod. Amen? So ang lahat ng paglilingkod, ilagay natin sa ating isip, ang lahat ng mga paglilingkod, bagamat ginagawa sa pangalan ng Panginoong Hesus. So yun yung sinasabi ko kanina, na hindi lahat ng paglilingkod natin ay natutuwa mo. Bagamat ginagawa sa pangalan ng Panginoong Hesus, may maaaring manatili o matupok sa araw ng pag-uubok. So, halimbawa, nagsisimba tayo ngayon. Nakakuhan ng mga kapatid. Nagsisimba ka para lang itupad mo yung relihiyon mo. Pero talaga, hindi ka naman nagsisimba. Nagkanda-baliw-baliw na yung mga katabi mo sa pagsamba, pero ikaw, para kang babae at lalaking tuhod na nakatayo lamang. Nakuha natin mga kapatid. Amen. So, malalaman natin kung ano yung ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Halimbawa, pastor, ako, si Pepe, friends kami dito. And then, matutulog-tulog ka riyan. Pinoyan mo yung sarili mo paggabi. Bakit puyat ka na yun? At paantok-antok ba? Alam mo naman na sandi bukas at haharap ka sa Diyos. Pero, so, i-evaluate natin. Iisipin natin lagi yung mga kapatid. Dahil, ang buhay Kristiyano ay hindi ito silip pretty. Pinaghihirapan ko araw-araw. Hindi yung tinanggap mo na yung kaligtasan mo ay okay na. Amen? So, patuloy tayo mga kapatid. Isipin natin yung mga sinasabi ko na mayroong inaantok, mayroong nagsasambay, pero sa balay ko wala naman dito sa gym. Wala. Yung ba yun magagawa ninyo? Wala. Tuloy mo na lang sa cellphone, di ba? Wala. Iwan naman nagsusurrender ng cellphone eh. So, napaka-abuti na doon. Amen? Halimbawa, si Pastor, ako, si Pepe, nangangarap kami para tirahin kayo. Kaya ka namin gawin sa inyo. Hindi namin iniisip kung kayo ba'y tinitira sa aming tinitira.
ito na may magpapabago sa ating pananampalataya sa ating faith. It's okay. Amen? Kahit pa wala nang kakausap sa amin dahil nasasaktan na kayo, wala nang papansin sa amin, okay lang, basta yung buhay ng Kristiyano ay naging patuloy. Amen? So, kumbaga, wala, sa akin wala akong insecurity pagdating sa nito. Kung wala namang kakausap mo sa akin. Bakit mga kapatid? Alam niyo, ulitin ko, wala kami insecurity na nakikinig sa amin. Sapat na sa akin na ako'y maligaya, makausap ko ang aking asawa. Ganun lang mga kapatid. Ano natin? Libigin natin mga kapatid. Dahil kapag tayo'y naging nagre-religion lang, nililid lang natin yung ating mga sarili. Hindi tayo natin Christian. Isipin natin yan. Nililid lang natin ang ating mga sarili kung yun ang ating mga ginagawa sa harapan ng Diyos. Kaya, bakit tayo madaan din sa prosesong nakikinig ng pagkaan? Para tumuwid tayo. Para mayroon tayong gabay. Amen? So, patuloy tayo, mga kapatid. Ano po ba ang paglilingkod na nakalulugod sa Panginoon Jesus? So, yung paglilingkod dapat na kapag idaan sa apoy ay naglilingling. Una, nalulugod ang Panginoon sa paglilingkod na bunsod ng banal na Espiritu. Amen? Amen. So, yung lahat nating paglilingkod, yung ating lahat na ginagawa, dapat ay bunsod ng banal na Espiritu. So, basahin natin itong Gawa 1:4-5 and 8. So, reading, basa. Nang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagpabautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ito alam na natin mga kapatid. So, ang Panginoon Jesus ay ready na siya. Yung departure niya papunta sa langit. Ang tayo nito. Sabi niya sa mga alagad niya na sa 3 taon ng ating pagsasama, natututo na kayo. Alam na ninyo, marunong na kayo mangaral, marunong na kayo manalangin at magpapagaling na may sakit, marunong na rin kayo.
magpalayas ng mga demonyo. So lahat natutunan nila. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. So kung titingnan natin mga kapatid, sa Gospel to sa Luke 24, itong at narito rin sa gawa 1. So sabi niya, huwag muna kayo, stay put muna kayo. Yan ang ibig sabihin. Stay put muna kayo. At hintayin ninyo ang pinapangako ng Ama. Ang sinabi ko sa inyo. Dahil sabi niya, si Juan ay nagbaptismo sa tubig, ngunit di na magtatagal ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So, kung minsan, siguro na nababalas tayo o minsan nahihirapan tayo, titingnan lang natin mga kapatid kung ano yung ginawa ng mga apostol. Dahil sa panahon nila, banyagan ito at hindi pa nila naranasan. Pero sumunod sila sa sinabi ng Panginoon Hesus. Dahil si Pedro, yung ugali niya na napaka-impulsive, ay gusto na niya maaral. Nalaman natin mga kapatid, gusto na niya mangaral. Gusto na niya lumabas. Pero anong sabi niya ni Lord, ng Panginoon? Mag-antay. Dahil si Juan nagbautismo sa tubig at hindi magpadala. So kung minsan mayroong mayroon kasi ibang katuruan dito na pag tinanggap mo kasi ang Panginoon sa Kristo, kasama na yung banal na Espiritu Santo. Nakakapagod yung ganyan kaisipan, mga kapatid. Paano mong masasabi na gano'n na? Ito nga sa panahon ng mga apostol, wala pa ang banal na Espiritu Santo, bagamat kasama nila ang Panginoong Hesus. Sila ba yung mga ligtas na sa panahon ngayon? Ligtas na. At sabi pa nga ng Panginoon, nakasulat na sa langit ng kanilang pangalan. So, hindi tayo magpapadisip doon sa mga nagtuturo na pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, tinanggap na rin natin ang banal na Espiritu. Hindi po. Titignan na natin ito. Inantay ng mga apostol ang banal na Espiritu. So, sa ano sabi? Tatanggap kayo ng kapangyarihan. Anong tinanggap nila? Pagbaba ng banal na Espiritu Santo. Para sa yung kapangyarihan niyan, mga kapatid? Upang magiging mga saksi. Para maging saksi ka, para maging patutuo ka sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong daigdig. So yung kapangyarihan na yan, na naging power sa atin, yung banal na Espiritu Santo. Kapag tinanggap natin, nagkaroon tayo ng power na sa bawat labas ng salita ng Diyos sa ating mga bunganga, doon sa mga taong ating nasyera, yung ating mga patutuo at ating sinasabi, may kapangyarihan yan. Kaya kung marinig nila, ito'y nagpapabago ng isipan sa ating damdamin. Nagkakaroon sila ng kaligtasan. So yun yung ibig sabihin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Hindi tayo, punta natin ito mga kapatid, hindi tayo binabautismuhan parang royalty Christian. Hindi tayo binabautismuhan ng banal na Espiritu para mag-ikilig. Hindi tayo binabautismuhan ng banal na Espiritu Santo para maging mga tangtuker.
kung minsan, bagamat doon pumupunto ang isip at doon natitisod ang marami, yung inaasam para yung spirituals. Marami natitisod yan, mga kapatid. Hindi natin inaasam ang spirituals. Kundi inaasam natin ang banal na Espiritu Santo dahil ito'y magre-resulta sa pagsasalita ng ibang wika kapag natanggap na natin ang banal na Espiritu Santo. So hindi natin inaasam ang spirituals. Nakakatisod yan. Dahil maraming mga ganyan tao na bakit daw aasamin yung spirituals niya. Hindi natin inaasam yan. Ang inaasam natin ay yung banal na Espiritu Santo at ikay magsasalita sa ibang wika. Ito ba'y public? Ito ba'y one syllable? Ito ba'y daig? Ito ba'y umol? Mga kapatid, at nagmumula sa ating mga kalooban. Pero bilang, ito'y bilang lingwahe ang banal na Espiritu na namumuso sa pagpapakita natin. Yan ang kanyang malingwahe. Nandiyan pa ba tayo? Hallelujah. Tuloy tayo. Hindi po ulila ang mga Kristiyano. Amen? Sa paggawa at paglilingkod, pinangako at ipinagaloob ang banal na Espiritu upang siya ang mamuna at bumatlumbay sa buhay sa Panginoon. So, hindi lang tayo naglilingkod kapag wala yung banal na Espiritu Santo. Na siya ang bunso sa ating kapatid. So, ibig lang sabihin, kapag wala ang banal na Espiritu Santo, by default, nabubuhay tayo sa ating sarili, sa ating isip, sa ating damdamin, sa ating kamay. Kaya mahalaga ang banal na Espiritu Santo. Kaya kung sa ating mga Kristiyano, hindi pa nakakaw sa banal na Espiritu Santo, naisip, naging hungkang ang isang Kristiyano na hindi nito maranasan. Dapat maranasan natin. Amen? Kaya nga ito, yung sinasabi ito ang ginawa ng mga apostol, tinatay siya ng unang lahat na dumating at pinuspos niya ito. Ang lahat ng masusunod pa sa kanila. Marapat lamang na asamin natin na mabuspos ng banal na Espiritu upang mapamuluan tayo sa buhay at sa pagpilihan sa Panginoon. So, tingnan natin, ito ba na siya? So, basahin natin. Ready? Basa. Sino ko sa ito? Wala talaga na siya. Tumatalaga na siya ng mga nauna na nila sa Pilipinas. Pero nakuha pa rin sila. Ibalik naman sa naman. Ito yung pinaka-ulo. Nauna na nila tinanggap. Katulad din ha,
walang magbubunsod sa'yo, walang magdidiktik, walang magtutulak sa'yo. Dahil walang banal na Espiritu sa'yo. Eh, ito nga sila eh. May mga natanggap na nila eh. Pero naman buhay pa rin sa kasama. So, diwiin natin at isipin natin na ako ba yung ganito na ako Christian at hindi ko na sa Diyos. At ibig sabihin, yung mga pagpapalit ng Lord sa iyo. Ito ba ito sa iyo? Dahil wala nang narinig yung pagkiktik na sa Diyos. Okay? Naisin natin. Dahil sabi ko nga kanina, hindi tayo mga Christian sitting pretty. Okay? So, sa ating binasa, dito mga kapatid, sabi, ang Espiritu ang gawin ninyo magbuhay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin at hindi naman. So, dalawa naman. Kung pinakamunuan tayo ng Espiritu, ay hindi tayo alipin at naman. Pero kung hindi tayo pinakamunuan ng Espiritu, ay nagprayat tayo sa naman. So, dalawa lang ito. So, nauunin natin. Ha? Ito yung sinabi eh. Salita ng Diyos to eh. Hindi natin, kung minsan nasasaktan siguro tayo, napakabanal naman nila. Parang, di ba? Pero kung gusto kong masasaktan kayo, basahin niyo ang salita ng Diyos at titingnan, intindihin niyo kung anong laman ito. Dalawa na. Kung hindi ka namuhay sa Espiritu, namuhay ka sa laman. Sapagkat, ang sabi, ang nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. So, naglaban-laban ba ito? Nagsusuntukan ba sila? Naglaban-laban to dahil ang objective ng banal na Espiritu ay ilayo ka sa laman. Ang objective naman ng laman, talagang sakyanin ng diablo para ilayo ka sa Diyos. So, hindi pwede na pag-partner yung dalawa. Dahil hindi talaga mangyayari. Amen? Hindi. Dahil, sabi dito, laging naglalaban ang dalawang ito. Kaya, ramdaman niyo mga kapatid? Ramdaman ninyo? Sa ngayon, ramdaman ninyo? Nasaan ang ating mga puso? Ramdam ba ninyo? Mahina. Ibig sabihin talagang ramdam. Nasaan ang ating mga isip ngayon? Natutok ba tayo sa pinag-aralan natin kung may iba tayo kung isip? Ramdam ba natin? Tulad lang yan ng mga kapatid na sa mag-asawa. Kailan linggo? Nag-aaway.
Kaya hindi ninyo magagawa ang nais ninyo. Kung yung senaryo na yan ay tuloy-tuloy na, hahantong pa lang kayo, hindi na kayo magsasampa. Diba? Hahantong na kayo doon sa, ay, nagsasampa ka na, wala ka nang gana na. Ganun yun. Surundan natin itong galasya na yung laman at ang espiritu laging paano na kung wala yung banal na espiritu. So yung ating mga pamumuhay lagi na lang sa laman na kapatid. So, kung pinapatnubayan kayo ng espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So patuloy tayo mga kapatid. Mga Kristiyano po ang mga taga-Galasya. Gayunpaman, naglalaban sa kanilang ninanais ng Espiritu at ninanais ng kanilang sariling laman. Hindi basta magagawa ang ninanais ng laman, gaano man kaganda ito, kung napapamunuan tayo ng banal na Espiritu. Amen? So, lampas pa sa speaking tongues. Kailangan Kristiyano ang banal na Espiritu upang mamuhay at maglingkod sa ating Panginoon. Tinanggap na nila ang naunang Espiritu, subalit nauwi pa rin sa ulit sa laman ng kanilang pamumuhay at paglilingkod. Hindi nila dininig ang pamumuno ng banal na Espiritu sa ito mga kapatid.